ay ang espesyal na awiting pinamagatang Bagong Pilipinas. Salubungin natin ang bagong umaga. Naroon si Richard Gomez at ang asawa niyang bagong halal na congresswoman na si Lucy Torres Gomez. Sabay ding dumating sa Quirino Grandstand ang magka-love team na Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ayon sa mga taga-showbiz, wala naman daw silang inaasahang kapalit ng suportang ibinigay nila kay Pangulong Aquino mula pa noong kampanya. Ang dami niyang haharaping problema para mabigyan pa kami ng atensyon. So, basta kami naniniwala kami na sa kanya na mababago niya kung ano man yung dapat baguhin sa ngayon. Para sa mga bituin, sapat nang naging bahagi sila ng makasaysayang araw na ito. It feels good to be a part of this. I'm very excited. We're actually watching history unfold. Everybody's really hopeful. We have a president who's very loved. Para sa unang balita, Lars Santiago reporting. Mga rescuer sa landslide sa Timog Kanlurang China nawawalan na ng pag-asang may makukuha pang survivors. May higit 100 residente ang hindi pa nahuhukay sa guho. Pero wala na raw makuha ang mga rescuer kaya kahit gumamit na sila ng bulldozer sa paghuhukay. Nagtayo na rin ng tent ang mga kaanak ng mga biktima malapit sa guho para antabayanan ang paghuhukay. Sinalanta po ng landslide ang Timog Kanlurang China nitong nakaraang 2 linggo dahil sa matinding buhos ng ulan. Mahigit 300 na ang naiulat na namatay habang nasa 3 milyong residente naman ang inilikas. Mexico sinalanta ng baha dulot ng Hurricane Alex. Libo-libong residente ang inilikas mula sa mga apektadong lugar. Hindi naman lumapit ang bagyo sa oil spill sa Gulf of Mexico. Sa ngayon, nasa Category 1 pa ang Hurricane Alex. Pero inaasahang lalakas pa ito bago tumulak patungong Texas. Amazing balita! Pagpapasubasta sa artwork collection na World War II World War II, huling kasilayan po, nakaligom po namang humigit kumulang $4.3 million at katumbas siya ng mahigit 177 milyong piso. Kabilang dyan ang obra ni Pablo Picasso na nabili sa pinakamataas na halagang aabot sa mahigit $870,000 o mahigit 40 million pesos. So talo sa 100 at 40 piraso ng paintings, prints at drawings ay pag-aari ng isang Parisian art dealer na nasawi sa isang car crash. Batikang television and radio host na si Larry King mamamaalam na sa long-time running talk show niya. After 25 years sa ere, nagdesisyon na siyang bitawan ang kanyang nightly show na Larry King Live sa CNN. Pero ang paglilinaw niya, bukas pa rin naman daw siya para sa mga specials ng CNN. Una niya itong inanunsyo sa kanyang staff sa isang conference call na itinuturing niyang one of the saddest 10 minutes of his life. Nakilala si Larry King sa kanyang hosting authority at sa pag-i-interview ng mga kilalang personalidad sa iba't ibang larangan. Hawak ng programa niyang Larry King Live ang Guinness record para sa longest running show on the same network in the same time slot. First day of showing ng pinakabagong Twilight movie na Eclipse, dinagsa ng fans. Sa Amerika, sold out ang tickets sa lahat ng showing schedule. At dahil dito, magdadagdag ang mga sinehan ng oras sa madaling araw para mapunan ng demand. Kung dumog na ang mga tao ngayon pa lang, mas lolobo pa raw yan sa pagpasok ng weekend kasabay ng Independence Day holiday ng bansa. Maging dito po sa atin sa Pinas, inabangan din ang third installment ng sikat na Twilight movie. Yan ang ating pagchichikahan later sa aking pagbabalik. Pilit namin mamaya, inaugurasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, tinutukan ng mga Pilipino sa iba namang bahagi ng bansa. At isang ride sa amusement park sa China bumigay, 6 ang patay. Dahil sila Lynn P. at Arn. Good morning. Hello! Siyempre kami dalawa nakaano pa rin. Nasa twilight. Oo nga. Pinag-usapan pa rin. Sa mga nakakalimod siya na July na pala. At Oy, alam niyo ba? birthday. Yes, July. At alam niyo ba na ang month ng July ang tinaguriang Nutrition Month?
Kaya sa mga kapwa ko magulang dyan, na siguraduhin po natin healthy ang kinakain ng inyong pamilya everyday. Nako, kailangan simulan po yan sa wais na pamamalengke at i-check po natin na ang pinaka sariwang presyo ng mga bilihin ngayon mula sa ating wais na misis, si Susan Enriquez. Hi, Good Susan. morning, Hello. Susan! Good morning! Isang araw matapos manumpa ang bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas, aalamin ho natin may epekto ba ito sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dito po sa NEPA Q-Mart, napag-alaman natin na wala pa pong naging epekto ang sa presyo ng mga bilihin ang panunumpa ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Sa katunayan, ang baboy ay nananatili po sa presyong 170 hanggang 175 per kilo. Ang manok po ay stable pa rin sa presyong 125 pesos bawat kilo. Kanina, napag-alaman po natin na ang presyo ng baka ay umaabot sa 270 hanggang 280 pesos per kilo. Ngayon, sa presyo naman po ng mga isda, gaya po ng bangus, 100 pesos po ang kilo nito. Walang naging pagtaas at pagbaba. Stable pa rin sa kanyang presyong 60 pesos bawat kilo. Ang tilapia, samantalang ang tambakol naman po ay umaabot sa 80 pesos bawat kilo. Tingnan ho natin ngayon ang presyo ng mga gulay. Ayan. Gaya po ng inyong nakikita sa inyong harapan, ang talong po ay umaabot sa 20 pesos per kilo. Ang kalabasa po ay umaabot din sa 20 pesos per kilo. Samantalang ang repolyo, ayan, yung mga repolyo, karamihan po dyan galing ng Baguio, ay 40 pesos bawat kilo. Samantalang ang sayote naman ay stable pa rin sa presyo na 20 pesos per kilo. So wala pong mga naging pagbabago sa presyo ng mga bilihin hanggang sa mga oras na ito. Mamaya ay meron ho tayong ipapakitang ilang masustansyang mga putahe dahil ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Nutrition Month. At siyempre, ang makakasama sa pagluluto ay walang iba kundi si Chef Tristan. So pansamantala, magbabalik po ang unang hirit. Dito po sa Pilipinas, sari-saring material po ang ginagamit sa paggawa ng bahay. Merong bahay kubo, bahay na kahoy, at bahay na bato. Parang kailangan na ng Big Bad Wolf, no? Oo nga. Hihipan ko yan. Pero nakarinig na po ba kayo ng bahay na bote? Mga bahay na gawa sa bote. Aba, posible daw yan at pwede pang gawing classroom. Ay kung paano po yan, ihirit po sa atin yan ni Drew at Monica. Sige nga, paano magiging bahay ang plastic